Dr. Vito, nababalitaan po namin na common po kasing ginagamit ang amoxicillin at mefenamic acid sa iba't ibang mga karamdaman. Ang pinagtataka ko lamang ay kung papaano po nakakabili ang ating mga pasyente kababayan ng amoxicillin dahil ito po ay isang antibiotic at nangangailangan po ito ng reseta. Ang amoxicillin po kasi ay ginagamit natin kung tayo po ay nakakaranas po ng infection. Depende po yan sa pagpili ng ating mga doktor, partikular sa isang sakit o karamdaman. Ang mefenamic acid po ay isang uri po ng pain reliever kapag po kayo ay nakakaranas po ng pamamaga na may kasama pong kirot. So ito po yung mga sakit na karaniwang ginagamitan ng amoxicillin at mefenamic acid na kanilang tinatawag pong mag-asawang gamot. Ito po ay hindi po dapat natin gagawin, pero dapat malaman nyo yung mga karaniwang ginagamitan ng mga Pilipino nating mga pasyente. Number 1 na hindi dapat ito gamitin sa isang UTI. Ang UTI ay isang urinary tract infection. Kadalasan po kasi may mga guidelines kami sinusunod kung paano po ito ginagamot. At mahirap natin pong pangunahan ito kung hindi naman tayo sigurado sa ating simptomas kung ito talaga ay UTI. Pangalawa, kapag daw po sumasakit ang ngipin at namamaga, mas mainam pong magpakonsulta po tayo sa ating mga dentista para sa ganon magsuri ito ng mabuti kung ano ang dapat gawin sa ngipin. Huwag nating pangunahan agad ng amoxicillin at mefenamic acid. Pangatlong pagkakamali sa paggamit ito is kapag tayo ay may trangkaso, may ubo, may sipon, lagnat, masakit ang kasukasuan, mapait ang panglasa. Dahil kadalasan ng trangkaso po ay viral infection na hindi naman dapat gamitan po ng mefenamic acid at ng amoxicillin. Pang-apat po, kapag po kayo ay sinisikmura o nangangasim. Kadalasan kasi iba akala pag sinikmura, akala simptomas din ng UTI. Kaya gumagamit tayo ng amox at mefenamic acid. Panglima is kapag meron po tayong rayuma. So ang rayuma po ay isa pong uri po ng pag-idad ng ating buto, panagkikiskisan, namamaga po ito. So yung mefenamic acid, maaari po itong gawin natin o gamitin maliban na lamang sa amoxicillin. Dahil ang rayuma po natin ay hindi naman po kadalasan gawa ng infeksyon, maliban na lamang kung ito po ay septic arthritis. Ibig sabihin po nito nagkaroon ng rayuma gawa sa infeksyon at depende po yan kung anong klaseng antibiotic ang dapat gawin or kailangan bang gagamitan ng procedure. Pang-anim is kapag may pigsa, siguro may portion po tayo na tama gawa po ng pigsa dahil ginagamit din po kadalasan amoxicillin. Pero kailangan rin malaman kung ano po ba yung severity at indication po nito. At pangpito kapatid na kadalasang pagkakamali natin is kapag daw masakit ang ulo ay pwede gumamit at uminom ng mag-asawang gamot na amoxicillin at mefenamic acid. So kailangan nating ma-verify muna ano po bang klase ng sakit ng ulo, ano ang pinanggagalingan dahil kadalasan naman po is pain reliever lamang po or paracetamol lang ating binibigay bilang paunang lunas. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal. Mapagpalang araw sa ating lahat.